Sa Itogon, Benguet, madalas mag-outing ang grupo ni Tatay Henry. Bukod kasi sa magandang tanawin, may mga hot springs at iba't ibang mga resort din sa lugar, partikular na sa Sitio 13, Barangay Poblasyon. Bilang kilala ng destinasyon, dapat lamang daw na maayos ang mga kalsada. Di kalsada nga magapoit ay kiyas. Ganat to'y mayat-mayat simentado. Di agpapwilta nga, may dito resort Itogon, naglipit. Ilawlawan ako maray tada, ikatonday pistoy jetak no. Durit-duritso ti kutsing kulbada nga may to'y. Tamo ka do ti turista nga may dito nga glangoy. Wala nga makapan ni beach, ito kung piman ti pag-asa nga paglangoyan diya. April 2023 sinimula ng Phase 1 ng konstruksyon ng kalsada. Umabot sa higit 106 million pesos ang pondo nito. November 2024, 100% complete ng Phase 1 base sa DPWH Transparency Portal. June 23, 2025 sinimula ng Phase 2, 52 million naman ang pondo. November 19, 2025 sana ito matatapos, pero pinatigil muna ng DPWH Cordillera ang konstruksyon noong July 8, 2025 matapos humiling ng work suspension ang MG Samidan Constructions na siyang kontraktor ng proyekto. Sa ipinadalang mensahe ng kontraktor sa news team, nakasaad na kinailangan muna nilang itigil pansamantala ang konstruksyon dahil sa kakulangan pa ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Posible kasing may mga matatama ang puno at establishmento sa isa sa gawang road widening. Dahil dito may parte daw sa plano ng DPWH na kinakailangang baguhin. For that particular project, ma'am, nabigay namin yung sa phase 2. So actually, they have a request for the phase 3 kasi dapat daw maaga sana binibigay pero it was put on hold muna. It was held in abeyance, nandito siya. Kasi nga, i-clarify muna natin. Dapat klaro muna yung phase 2 bago simulan yung phase 3. Tsaka dapat mag-conduct ulit ng another public consultation para maklaro muna yung phase 3 bago simulan. August 26, 2025, inisyu ng DENR Cordillera ang ECC. Hudyat ito na maaari nang ituloy ang konstruksyon. Sa pagbisita ng news team sa lugar, makikita na nagkaroon ng time extension para sa pagtapos ng Phase 2. February 19, 2026 na ang petsa. Ibig sabihin, ilang linggo na lamang dapat ay matatapos na ang Phase 2. Kung matapos yan, makumplito po, makinabang yung kwan. Pero pag hindi natapos yan, parang hindi magamit ka agad kasi hindi naman kwan yung kalsada eh. Hindi naman dirit-diritso. Parang nahati lang. Hindi kompleto po yung pundo po para matapos yan, para maging diversion road. Nung may consultation, parang walang nabanggit na may pundo yan sa mga 26 or 27. Baka idadagdag nila yan mga in the future lang. Samantala ayon sa barangay, dapat lamang na magawa na ito lalo pat nagre-request na naman daw ang DPWH ng resolution para sa Phase 3 ng proyekto. So supposed to be may scheduled na meeting January 30 of this year para po sana explain ng planning department nila kung paano itutuloy yung project from the phase 2 tsaka yung sa phase 3. So hindi po natuloy yung meeting, clarificatory meeting. So we will await kung kailan available po yung mga DPWH personnel to explain to the barangay. So yun po ang nilulook forward sana natin. So as of ngayon, yun po ang alam kong dahilan kung bakit hindi na muna tinutuloy yung trabaho along that area. Sinubukan naman ng news team na kunan ng panig ang DPWH tungkol sa isyong ito, pero ayon sa kanila, bawal munang magbigay ng pahayag ang mga opisina ng DPWH, maliban na lamang kung pinayagan ng Central Office, base na rin sa inilabas na memo ni DPWH Secretary Vince Dizon noong January 21. Vanessa Bugtong, RNG News, Benguet.